Welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to, ang pag-uusapan natin ay washing machine. So maraming nagre-request ng washing machine, kaya gumawa ko ng diagram. Itong diagram na to ay nakabase lang din dun sa diagram na nasa likuran ng washing machine ko. So tiyempo naman kasi sira rin yung washing machine ko. Yung spin dryer ayaw tumigil ng motor pag binubuksan yung pinto. So kailangan kong buksan ito. Mache-check na rin natin. Tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-test ng motor, capacitor, tsaka yung timer. Tignan natin. Etong model ng washing machine na to ay LG WP-900R. So twin tub siya na 7 kg. Marang hindi pare-parehas ang washing machine, ganito ang diagram, pero may similarity. So sana magkaroon din kayo ng idea bago pag-usapan din natin yung mga mechanical side, pag-usapan din natin. So dito tayo sa likuran, tanggalin muna natin yung mga kable. Makita natin nandito sa ilalim yung duktong-duktong ng mga kable nakabalot ng plastic. So para maproteksyonan siya sa basa sa tubig, kasi minsan may tumatalsik na tubig dyan. Tatanggalin lang natin yung wire bago check na natin yung motor tsaka capacitor. Ayan, nakalas ko na siya. Ito yung ground wire. Sa isang tabi lang. Ito ay mahalaga. Dapat natin itong gamitin. Pero ako hindi ko siya ginagamit. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Dito na tayo sa motor. Layo muna natin itong sa control. Ito yung plug. So, pro tape na siya. Pero mukhang okay pa naman. So, ayusin ko na lang ang tape mamaya nito. Tanggalin muna natin itong wire ng capacitor. So nandun siya sa likuran ng wash motor. Meron siyang sariling lagayan doon. So ilayin ko lang siya palabas. So meron siyang 4 na wire. So mamaya na natin to i-check. Tabi muna natin. Dito muna tayo sa wash motor. Ito yung wire ng wash motor natin. So may 3 wire tayo. Yellow, white, tsaka red. Makita natin sa diagram natin yung white ang common. Siya yung nakadiretso sa linya. So, test natin. Dito muna tayo sa white tsaka sa yellow. So yan, meron tayong 52.3 ohms. Tapos white tsaka red. Lagyan natin backlight. Yan, 52.1 ohms. So halos parehas. So pag chinek natin yung dalawang dulo, 102 ohms. So buong motor. Pero check din natin yung ground. So lagay natin yung isang test probe natin sa ground. Pag nagtetest ako ng ground, titest ko rin yung tester ko kung may kapit talaga sa ground. Paano i-test yun? Itong pulley nito ay bakal. So lagay rin natin yung isa sa pulley. Ayan, meron siya nung 2 ohms. Yan yung resistance ng probe natin. So ibig sabihin okay siya. Naka-ground na yung isang probe natin. Kailangan wala tayong makuha sa kahit na ano sa 3 linya ng motor. Wala sa puti, wala sa dilaw, at wala rin sa pula. So ganyan lang ang pag-check ng wash motor. So dito naman tayo sa spin motor natin. So meron din tayo 3 wire, gray, white, tsaka black. So yung white natin ay common. Makita natin sa ating diagram. So test muna natin ng common, white, tsaka black. Meron tayong 66 ohms. White tsaka gray, 67 ohms. So hindi rin nagkakalayo. Tapos pag kinuha natin dalawang dulo, 66 ohms pa rin.
So dahil yan dun sa isang coil na nasa gitna nilang dalawa. So hindi siya kapares ng wash motor. Test din natin siya sa ground. So ground to ground ulit. Kaya meron tayong resistance. So pwede na tayong kumuha ng isang linya sa ground. Okay na yung ground natin. Kailangan wala rin tayong makuha sa tatlong wire. So wala sa black, wala sa gray, at wala rin sa white. So ganyan ang pag-check ng spin motor. Ito naman yung wire ng papunta sa taas o sa control natin. Ito yung diagram na nakakabit sa kanya. Tatanggalin lang natin tong panel sa ibabaw. Bago nga pala tanggalin, nakasabit yung, kailangan tanggalin muna tong tali ng drain. So ayan, bago matatanggal na siya. So ito yung bali limit switch ng spin dryer sa pintuan niya. So bali na rin yung pinto niya. Ayan, kaya pala hindi na gumagana yung preno. So naiiwan na yung preno, pero natama pa yung pintuan sa limit switch. Ayan, tsaka marumi na rin yung contact niya. O, pwede na itong linisin. Ang panlinis dito, ang pinapanlinis ko yung pambura lang ng lapis. Okay na yon. Okay. Yan, bali, ito yung timer natin na 3 wire lang. Meron siya 2 pitan. Ito yung pwesto niya. Tanggal ko siya dito. Yan, yan. Yung isa ay wash timer. Ito. Yung sa kaliwa. Bago yung sa kanan ay yung may tatlong program o mode niya. Gentle, normal, strong. Yan. Tignan natin to. Meron ako tester. Sinet up ko na 2 tester. Nasa continuity na parehas alligator clip yung probe nya. Tapos yung common parehas nilagay ko dito sa tigisang probe ng 2 tester. Bago tong asul na tester nasa dilaw. Bago tong dilaw na tester nasa pula. Sa ano na tayo, soft, gentle, normal, strong. Baliktad. Tama, yun nga. Gentle, normal, strong. Ito yung timer. Lagyan natin. Doon lang siya magkakaroon ng connection. Pag strong yan, ang kinokontrol lang ng switch na to, yung delay nya. Yung yan, sa gentle. Yan, sa gentle mas maiksi yung on time ng left tsaka right na motor o forward reverse nya. Lagay natin sa strong. Mas matagal yan. Yun lang. Asain yung gear niya sa loob. Tanggal ko yung cover niya. Bali, ito yung capacitor. Ang tawag dito ay dual capacitor. Bali, kasi dalawang value ang dala-dala niya. Para sa spin motor at sa wash motor. So, para sa spin motor, meron siyang 14 microfarad. Sa wash motor, meron siyang 8. Naka-indicate naman yun dyan. Pati yung tolerance niya. Kung baba siya ng 3%, ibig sabihin okay pa. At tumaas siya ng 7%. Tapos nandiyan din yung color coding niya, red tsaka yellow para sa 8 microfarad, gray tsaka black para sa 14 microfarad. Test natin, red tsaka yellow muna. Short muna natin pagka magte-test tayo ng capacitor, lalo pagka galing sa unit, kasi pwedeng may charge pa yan. Para yung battery nag-hold ng charge. Okay, nasa resistance ako. Lalagay ko lang sa capacitance. Yan. Red tsaka yellow, dapat meron tayong 8. 7.985 microfarad. Ayos. Tingnan naman natin tong gray tsaka black.
dapat siya ay 14. 14.04. So okay na okay pa siya. Ngayon kung paano isa sa kanila sira, pwede pa ba natin gamitin yung isa? Okay lang, isolate lang natin yung isa. Magiging dalawa nga lang capacitor natin. Halimbawa yung 14 ay buo pa, pero yung 8 ay sira na, pwede tayo bumili ng separate na 8. Mas mura siguro yung kaysa sa dual capacitor na ganito. Dalawa na nga lang capacitor natin. Ito na lang para sa 14 bago yung isang pinalitan natin 8. Gawin din sa kabila, vice versa. O kung wala kayong makitang dual capacitor, meron kayong nakitang hiwalay na 8 tsaka 14 kung pares sila, pwede rin yun. Yun lang din ang principle nun. Ito naman yung spin timer natin. Bali, dalawang wire lang siya. Nilagay ko rin siya sa continuity. Pag nagbibilang siya, wala. Yan. Yun lang siya. Pag naka-on, naka-contact. Pag namatay timer, off. Bali, off delay siya na purely mechanical. Kung titignan natin yung diagram natin, ito yung line. Dumiretso sa door switch. Ito yung limit switch na pag inangat natin yung pintuan ng spin dryer, mag-open siya. Pag nakababa yung pintuan, mag-close siya. Tapos, ito yung spin timer. Tapos, diretso na siya sa run. Winding, tsaka sa start winding. Buo na yung circuit pagka sa dalawang titignan niya. Yung door lock, tsaka yung timer. Okay. Minsan, pag ayaw gumana, kalimitan, yan door limit switch ang nasisira. Hindi lahat ng limit switch sa pintuan ng spin dryer ay ganyan ng itsura. Merong iba-iba ang itsura. Depende sa manufacturer yan, yung sa design nila. Okay lang naman irekta, kaso nga lang karamihan ganyan talaga nagre-rekta. Pero dapat aware tayo sa gamit natin. Alam nung nagamit na hindi mamamatay yung dryer kapag buksan mo yung pinto. Pero the best pa rin talaga, buuin yung switch kung magagawa, palitan, kung mapapalitan. Kasi safety feature yan, gawa nga yan ng manufacturer para sa end user yan, para safe, para iwas disgrasya. Ito yung ginawa kong repair sa bali na pintuan, kasi nagpunta ako sa paggawaan, wala daw silang ganito, o order para pag mga ganyan. So ginawa ko, siyaksakan ko na lang ng, binutasan ko yung kabilaan ng 2mm na talim gamit ang barena, bago siyaksakan ko siya ng, ito bakal na to ay stainless welding rod lang to, natanggal yung flux nya. Tapos peliguan ko ng epoxy ito sa bali, nilagyan ko rin ng epoxy dun. Ito kasi bali rin to, so mahalaga kasi to. Dito na tama yung limit switch natin na electrical, bago ito naman yung humihila sa preno, ng mechanical brake ng tawag dito ng spin dryer motor natin. Meron yung mechanical brake, dito siya nakakapit. Ito yung parang kable nya, yung dulo naman yun yung humihila sa preno. Meron siya tatlong butas dyan. Yan yung sa tension o sa timing, kung alin dyan sa tatlong yan. Ang ano niya nga pala, pag nakabukas hindi siya naka-brake siya. Pag nakababa, naka-disengage yung brake niya. So ibig sabihin, habang nakababa to, meron tong tension dito, kaya malaki ang chance ang masira ulit. Pwede namang wala yung brake, kaso mo nga, kagaya ng doon sa door switch, kailangan alam ng gumagamit na matagal bago tumigil. Antayin na lang bago tumigil. Dito naman tayo sa drain. So ito yung ating drain line. Makita natin yung spin dryer tab. Ito yung tab, diretso lang siya sa drain hose natin. So ang kinokontrol lang ng valve ay yung washing tab lang. Buksan natin to. So itong madalas masira dito, na-repair ko na to. Ito yung goma nya na yan yung nagsasara, nagbabukas pag nila natin,
Nabukas yan. Bago itong spring na to, ito yung napalitan ko na noon. So kinakalawang yan, napuputol na lang yan. Tapos hindi niya na na-close yung valve. Kaya ito, dahil binuksan ko na rin naman, papalitan ko na spring dahil meron pa akong pamalit. Isa pa yan, yung bara. So nagbabara din tayo dyan. Yung ibang tab merong drain, meron ding strainer sa loob. Itong washing machine na to, sa model na to, wala akong makitang drain, strainer sa loob. So dumadiretso talaga dito yung dumi pag nakakalusot. So ibabalik ko lang. Tapos ibabalik na natin yung tali. Yung tali nga pala ay merong timing. So pagka ganyan naka-rest position siya, kailangan yung selector switch natin nasa wash, hindi siya naka-drain. Tapos ako kasi pinipix ko lang to ng wala na yung dating tali niya. Testing ko muna siya bago pipix ko siya ng cable tie. So diskarte nyo na lang yan kung bubuksan nyo yan. Ayan, dito naman tayo sa pulley tsaka drive belt. So yung drive belt natin meron yung tension. Tapos yung pulley, yung sa motor bakal, itong sa mismong tab plastic. Mapapansin natin dito yung pulley ko ay malalim na yung kain niya sa belt. So manipis na siya, nagbabadya na siyang masira. So may nabibili naman siguro pamalit niyan. Pero sa ngayon, kaya hindi ko muna siya papalitan. Tapos dito tayo sa spin motor. Ito yung preno niya, yung inihila ng pinto. Yan, meron yung return spring, palagi siya nakapreno. Yan yung pinaka-rest position niya. Kasi wala pa yung pinto. Pero pag nilagay ko na yung pinto, yung tali, hindi ko pa siya tinatali. Kapag nakakonekta siya, pag nakasarado yung pinto, naka-open yung preno niya o naka-disengage. Tapos ito, kinabit ko na yung pinto na ni-repair. Okay na siya. Nalinis ko na rin yung contact ng limit switch o door switch. Tapos yan yung tali, nakabalik na rin. So sana tumagal siya. Ayan, testing na natin. Nilagyan ko lang siya ng konting tubig. Ito yung sinasabi ko kung kaya ko hindi ginagamit yung ground. Kasi nakalagay naman sa manual, kung hindi available yung ground, maglagay ng outlet, short, tsaka yung sariling circuit breaker. Ito kasi nilagyan ko ng 6 ampere na circuit breaker, so for protection. Hindi kasi nakapix dito tong makina, diadala lang namin dito pag maglalaba. Gentle. Ito yung kanyang wattage. So pupala siya ng 240 watts. Tapos testing natin yung spin dryer, kung nagano na yung pinto at preno. Enter na siya. Yan. So yan, gumagana na yung preno at safe na siya. Babalik ulit siya kasi buhay pa ang timer. So yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutulong kayo sa video na to.